Every story has different sides. Everyone has their own opinion. And this is where we are going to know them all. Hi, my name is Zeke Carvajal. And I am Anna Serena. Join us and see the bigger picture here on Real Talk. Magandang umaga sa inyong lahat. Napapansin mo ba na parang padami na ng padami ang issues natin ngayon? From politics, K-12, transportation, LGBT, etc. Parang lahat na lang madaling pag-usapan ngayon, di ba? Tama ka dyan, Zeke. At kahit may freedom of expression na dito sa Pinas, ay parang may mga issues na ang hirap pag-usapan o kaya pilit nating iniiwasan. Tulad na lang ng porn. Correct ka dyan, Ann. Kahit nasabihin natin na nasa modern age na tayo at mas nagiging liberated ng karamihan sa atin, ay nananatili pa rin itong sensitibong bagay o taboo. Ikaw ba, Ann? Ano ba ang usual reaction mo when you hear the word pornography? Ako, to be honest, I'm not a fan of porn. Oy. And parang wala naman akong balak manood. Baka naman kasi babae ka, di ba? Bakit? Ikaw ba? Lalaki naman ako. So, kailangan pa ba natin tanongin yan? So, dahil sinasabi mong lalaki ka, it's normal. Hindi naman. Chill ka lang. Kaya nga tayo nag-invite dito ng mga guest para masagot yung mga katanungan natin ngayon. Okay. So, let's all welcome our special guest for today. First up, we have the head cheerleader of the UST Yellow Jackets, Mr. Sean Mercado. Also joining us is the ABS-C auditor, Mr. Ralph Harini. Next up, we have the third-year journalism student, Ms. Sam Balmonte. And last but not the least, UST Feast Campus Ministry President, Leslie Sumagpang. All right, guys. Maraming salamat. Thank you for being with us here today. Let's go back to the question. In general, sa tingin niyo ba okay lang ang panonood ng porn? And meron bang double standards na nagaganap dito? Let's start with Mr. Sean Mercado. I think so kasi dahil ang Philippines is lumaki sa conservative country. Like, yung mga sinasabi natin dati, yung Maria Clara, mga babae. Pinalaki yung mga babae bilang mahinhin, gano'n. Hindi sila open sa mga things like pornography or gano'n. So, I do think yun lang talaga. Mr. Ralph, kayo po. Well, because pornography is the depiction of erotic behavior which cause sexual excitement. That's why I think it's not. And there is a double standard because evidently we can see that there is an overarching argument between men and women with regards to pornography. Well said, Mr. Ralph. Let's proceed to Sam. I think yung issue about females parang hindi acceptable sa kanila manood ng porn, di ba? Katulad nga sinabi ni Mr. Sean kanina, parang pinalaki yung mga babae dito sa Pilipinas na maging Maria Clara. But I think it's just one of the manifestations of the double standards na nag-i-exist sa society natin ngayon. Thank you po, Ms. Leslie. Ngayon na narinig na natin ang iilan sa mga sentiments ng ating mga guest, tingnan natin kung sumasang-ayon nga ba ang nakararami sa kanila sa lipunan. Abangan yan sa pagbabalik ng Real Talk. Welcome back to Real Talk. Before the break, ay nalaman na nga natin ang iilan sa mga sentiments ng ating mga guests towards porn. Ngayon naman ay tingnan natin kung anong initial reaction ng mga tao kapag naka-encounter sila ng mga taong nanonood ng porn. At nagsagawa na rin kami ng mga ambush interview para malaman ang opinion ng mga taong galing sa iba't ibang sektor. Panoorin po natin ito. Sige, lagi. Game na game yan. Pag ganun eh. Oo nga eh. Uy, hindi ko talaga pinahal. Ito maingay. Sanay mo, PJ, yung friend. Hindi ko siya friend. Meron ako gago kabatch namin sa SSA. Sino yan? Gago porn. Porn star? Meron siyang porn. Ulul. Oo nga eh. Mag-earphones ka na. Ano ba? I watch porn. I don't care. Porn. Boyfriend niya ba yan? Oo, boyfriend niya to. Gago, oh my God. Sorry. We're watching porn. Ano? Okay na yung expect. Hindi ko expect na ganyan yung Oh my God, friend. Nag-BJ siya. Oh my God.
Ano yan? Nakatago siya sa ano. Wala, alam mo yung mga amateur, yung wala lang. Okay. Meron ganun? Yung pag-amateur porn naman, wala namang talagang... Bakit? Grabe. Yan, friend. Grabe ka, sir. Mamayabang ano talaga. Uy, todo enjoy si I like big cocks. I wanna see your peacock. Pero in fairness, nag-enjoy. Oo naman. Kung ikaw din naman yung girl, mag-enjoy ka din dyan. Ikaw. Mami ka naman. Di ba fellatio blowjob? Oh, play siya blowjob yun. Sabi fellatio is blowjob. Yun din yun, sabi ko. Tapos ano, yun na talaga yung... Normal lang kasi parang lagi na lang pag-uusapan sa room ng mga guys. Mga guys, so, yung lalaki, sanay na kayo sa pag-uusap tungkol sa porn. Pero siguro pag girl yung nagbanggit ng ganun, doon ako magugulat personally. Or pag-enter. Parang normal na rin. Kasi parang yung girls ngayon, naging open na rin sila sa pagiging sexual nila. So, sa pinag-uusapan. Medyo nabother lang ako doon sa pinag-uusapan nila. Kasi coming from sa babae, nanggaling yung ganung usapan. Parang medyo nakakaba. Hindi po. Bakit? Kasi po, kasi po, sa society po natin, lagi pong ino-objectify ang babae. Kung nakikita natin sa society ngayon, lalo na po sa mga bata, nag-ano po sa ng fantasies sa babae. Talagang darating sa punto na you'll be curious about your body, about what should you do when you get married. So, ako naman is, okay lang naman yung ng porn yung babae as long as, yun nga sinabi ko kanina, tama yung panonood niya, as hindi aaraw-arawin, at alam niya pa rin yung tama sa mali. Ang lalaki, pwedeng gumawa ng mga kalokohan, pero yung babae hindi. Di ba? Hindi tayo pwedeng mag-asawa ng marami, pero sila pwede sila. Diba? Tayo hindi tayo pwede manlalaki, pero sila pwede sila. O, diba? Mali eh. Dapat sa panahon ngayon, kung ano na yung pantay lang tayo, equal lang tayo, equal rights, no? Ayun, nakita naman natin lahat yung video notes. Karamihan nga, nailang sila sa reaction, lalo na pag sa babae. Pero pag lalaki, okay lang. So, pero disclaimer lamang po, hindi talaga kami nanood ng porn in public. Yes, mababait po kami. Maaari rin natin sabihin na hindi pa lahat ng tao ay bukas pa nga ang pag-iisip pagdating sa ganitong bagay. At para naman marinig pa natin ang panig ng isang babae na aminado na nanonood ng porn, ay nakapanayan namin si Eunice Fernandez. Let's watch this. Hindi naman ako talaga nanonood ng porn na parang gusto ko, gano'n. Nanonood ako porn for fun with friends. Gano'n. Hindi. Never ka pa na. Hindi. Kunyari, pag may na-curious lang ako, parang kunyari, may lumabas sa article sa Facebook na funny itong porn na to. Papanoorin ko siya. Tapos after na, ay, funny nga porn na. Tapos bigla na ako mapupunta sa iba-ibang branch. Gano'n. Second year high school. Second year high school. Kwento mo kung paano. Paano siya nangyari? Funny. Kasi yun, kami tatlo ng friends ko nandun sa room. Yeah, sleepover yun. Sobrang parang start din ng porn kung paano kami meron ng porn. Sleepover yun. So, wala kami magawa. So, parang kami, hello, tingnan natin. Ano ba yung tsura ng porn? Hindi pa tayo nakanood porn. Sunod kami porn. Tapos yung gusto namin, sabi ng friend ko, pa-baby kasi siya. Tapos parang siya, hello, gusto ko yung porn na hindi nakakatakot. So, kinik namin yung amateur. Amateur. Tapos, ako nahanap namin si Maria Ozawa, tapos sa parking lot, kasama Negro. Tapos, na-shock kami doon sa Negro. Tapos yun. Ayun. Hindi rin ako. Weird. Na-weirdohan lang ako. Hindi ka din ba na-awkward na may mga kasama ka? Hindi, kasi sobrang close ko lang doon sa friends ko. Tsaka dito. All girls ba kayo? Tatlo kaming babae. Okay. Pagalitan mo. Conservative sila. Pero ano naman sa tingin mo yung perception ng society sa mga babaeng Na hindi maganda kasi, yun nga, pero taboo subject naman talaga yung porn. Bilang porn siya, at sex siya, at explicit siya. So parang, yung babae, isang babae, traditional na babae na nanonood ng porn. Siyempre, hindi natanggapin ng society yun. Kasi may facade ng babae na ito lang siya, ito lang yung kaya niyang gawin.
So, para out of that facade yung nakababala siya ng self-esteem kapag sobrang inaasar ka na. To the point na pinapamukha siya sa'yo na tingin nila yun ang ginagawa mo. Kung pinapatingin nila, bastos ka, porque kahit hindi naman. Okay. Trip mo yan eh. Ganun. Yun lang. So, ang dami ko na kasing na-meet na gano'n, to the point na manhid na ako. Alam ko na na-meet na babaeng gano'n, tapos manhid na lang ako. Ayan, ngayon na narinig na nga natin ang iba't ibang panig ng lipunan mula sa mga interview ay eto na. Oo. Pakinggan natin kung anong masasabi ng ating mga Let's move on to the banter portion. Para sa ating mga guests, let's first deal with the first 2 videos na pinakita namin. Ano yung reaction niyo dun sa nangyaring social experiment at dun sa mga nasabi ng tao dun sa ambush interview na naganap? So, let's start off with Mr. Sean. Una, nakita natin iba't iba yung opinions ng bawat tao. Pero magpo-focus yun mismo dun sa sinabi nga ng isa na yung sa Pilipinas, yung mga babae, hindi pinalaki para ma-open sa mga gantong bagay. And yun, for the sole purpose of arousal naman talaga ang porn. So, tingin ko naman ngayon sa modern society ngayon, nag-evolve na eh. Hindi lang tayo na-open sa bagay ng mga ganyan, mga sabi natin na kalibugan. Na-accept na natin siya as an art eh, actually. So, expression of self. So, yun eh. Actually, that's a good point, Sean. Mr. Ralph? That's a common misconception in the minds of the young people erupting there. Because basically and fundamentally, pornography is a really no. In the socio-political stance and even in psychological and ethical-related stance, it is prohibited. In the Republic Act 7610, pornography is prohibited. Why? Because there is in man's consciousness, generally speaking, an ideal figure of a woman as the bearer of life, which means to say that there's sanctity in there. And since pornography objectifies and does grave injury to the dignity of its participants, the vendors, the one in the porn video, and even the watcher, well, therefore, there really exists a double standard, which I believe should not be in that particular context. Ay, sir, kung sa social experiment po ba, ano po ang maging reaction niyo kung nandun po kayo? Yes, that would be the same reaction. Hindi, we are in the educational institution, pero hindi nagigets ng mga ibang kabataan o kaya ng ibang tao yung effect nitong pornography sa ating society. That's why the same goes with that regard. How about you, Sam? First of all, I don't know anyone in my generation na hindi pa nakapanood ng porn. Okay, let's all be honest about babae o na lalaki. At one point, nakita mo na yun kung ano yung nagaganap sa isang porn video, right? So I think it just so happens that men are more vocal about it than women. Kasi ayun nga, lumaki tayo sa society na dapat kung babae ka, tahimik ka about those things. And I think, yung sinabi nga ni Mr. Rolf kanina, diba porn, kaya ka against that kasi in-objectify niya yung mga babae. But I think with that said, I think the problem is porn itself. Yung video, I don't think the problem lies kung sino man yung nanonood, kung babae man or lalaki. Kasi if the issue here is bawal yung porn kasi nag-objectify siya, I think that's the problem we should tackle. Not kung sino yung nanonood. Kasi, let's face it, it's normal. Doon sa experiment na yun, normal yung reaction. Ako din magugulat ako biglang may katabi ako, diba, na babae man or lalaki. Kasi, hindi ako sanay na pinag-uusapan yung ganun topic out there in the open. So it's not about the gender, but rather yung place kanina. Yeah, parang it's not about the gender. It's about, I think it's about kung saan mo talaga siya pinag-uusapan. It's a more personal. Different question eh. Yeah, ibang topic na yun. Thank you po, Ms. Leslie. So, seeing the video na yung social experiment, it's a sad thing na people are kind of indifferent of it. Kasi when you saw the video na people are talking about it sa tabi mo, and then you end up not doing anything about it. Parang, it's the end of our morality, in a way, na what used to be something that's very taboo to the society is becoming a norm to the society nowadays. And it's a sad thing. Yun yung main thing na dapat baguhin natin. Na we're accepting it as a reality, but we have to do something about it. A short run-through lang natin dun sa case study, parang hindi naman, sayang. So, ano sa tingin niyo yung parang, yung nasasabi niyo dun? Short lang naman, parang, ano yung na-justify ba yung reason niya sa pananood ng porn? I think so, na-justify naman. How about you, Sam?
I think na-justify siya, pero it's not yet enough for us to be convinced na it's not about who's watching it, but rather what we're watching. Thank you. Kayo po. Bilang babae, na-justify niya po ba? Well, oo, dahil for fun. But nevertheless, come to think deeper, it's a no pa rin. Same as well. Hindi pa siya na-justify. It's a very limited video. You can say so much about it in a very lengthy way. Okay, na narinig na natin ng mas malalim na diskurso ang ating mga panauhin. Tingnan naman natin kung may ibang kanilang pananaw kapag narinig lang pagpapaliwanag ng isang eksperto. Mamaya yan sa pagbabalik ng Real Talk. And now we're back here on Real Talk. Kanina nga ay narinig na natin ang iba't ibang panig ng ating mga guests tungkol sa mga videos na pinakita natin sa kanila. Ngayon naman ay pakinggan natin ng opinyon sa double standards ng isang eksperto sa sosyologika. Panoorin po natin ito. Double standards. Unang-una, yung ating lipunan na isang patriarchal na lipunan. No? So, yung patriarchal na lipunan, ito ay isang lipunan na kung saan yung standard ng kalalakihan, yung naging batayan ng tama o mali. Ito ay ayon sa isang feminismong pananaw, lente ng feminista, ng feminismo. Ngayon, nangyayari dito dahil ang standard ng kalalakihan ng batayan ng tama o mali. So, magkaiba ang tingin natin sa kung paano kumilos ang isang babae at isang lalaki. So, kinahon natin yung lalaki sa gantong pananaw at kinahon natin yung babae sa gantong pananaw. Ngayon, kung lumabas yung babae sa kahon na yon, so medyo hindi na tama yung tingin natin sa kilos nila kasi lumabas na sila sa kanilang kahon. Kaya nagkaroon ng double standard. Yun nga lang, nagkataon lang na medyo pabor sa kalalakihan yung ating lipunan. Kaya kung lalaki yung nag-engage sa pornography or nanunood ng isang pornografiya, medyo tanggap siya ng lipunan. Pero kung babae, ay hindi nararapat kasi ayon nga doon sa pagkakulong sa kanila sa standards na ginawa ng isang lalaki. Nakadepende yung pagkababa ng self-esteem ng isang tao sa kung paano na-internalize ng isang tao yung standards ng lipunan. So kung medyo na-internalize siya ng husto, yung standards ng lipunan, na ang isang taong nag-i-engage sa pornografiya ay, or nanonood ng isang pornography ay isang immoral na gawain. So kapag nakita siya ng lipunan na nanonood ng pornografiya, lalo't babae siya, normal na bibigyan siya ng sanction. So, punishment yung tawag natin dito. It is a negative sanction. Kasi, we label yung panonood ng pornografiya sa kababaihan as a deviant behavior. So, ngayon, dahil nabigyan siya ng negative sanction, automatic yun, may epekto yun sa kanyang pagkatao. So, posibleng bababa ang tingin niya sa sarili niya, or, on the other side, kung gusto niya talagang i-express ang kanyang sarili, so, pwedeng itong magbukas ng isa pang panibagong mukha ng ating lipunan na yung kababaihan pala ay pwede na rin. Pero sa kasalukuyan, dahil sarado ngayong ating lipunan, pagdating sa kinulong yung babae, pagdating dun sa usapin ng pornografiya, so kadalasan negative sanction yung naibigay sa kanila, punishment. So, na nakaka-apekto sa kanilang pagkatao. Ayan na nga. Nandito na tayo sa final banter and as such, dito na rin natin ibibigay ang final verdict natin pagdating sa opinion natin sa pornography. In addition dun sa mga sinabi nung ating expert, sumasang-ayon ba kayo or may na-enforce ba sa inyo or ano talaga yung masasabi nyo with regards dun sa sinabi niya? And your final conclusion pagdating sa topic na to. Let's start with you, Mr. Shan. Una, narinig natin na nabanggit niya about yung sa feminista, mga opinion. Ang isang pumasok sa utak ko ay, ang pinakamaglalaban lang dito sa topic about pornography is yung pananaw ng isang relihiyoso at pananaw ng isang feminista. Sa pananaw ng relihiyoso, doon natin makita yung paano nila kontrahin yung ng pornography dahil nga masasabi nating immoral to. And at sa point of view naman ng mga feminista, doon nila ino-open up yung idea na bakit ba't lagi nating sinasabi na mali? Hindi okay. O hindi okay. Sabi natin, lalabas na pag nanonood ang isang tao ng pornography ay kalibugan agad o ganun. Kaya, yun. Siguro tingin ko, mas maganda kung maging open tayo sa mga bagay na ganun. At
dahil nga nasa moderno na tayong panahon, mas tanggapin na lang natin at huwag natin pangunahan ng kung ano-anong judgment about act. We're free to believe kahit ano naman. So, how about you, sir? Well, pornography is still pornography, and the end does not justify the means. That being said, so we go to the law, and the law is an ordinance of reason promulgated by the competent authority for the sake of the common good, which states that pornography will always be the same. And yung sa double standards na nasabi nga nung isang expert natin sa sociology kanina, ay dahil lamang sa pagkakakaho ng babae at lalaki ay nangangahulugan na mababa na yung tingin natin sa babae. Pero nevertheless, the attack should be on the pornography itself. Dahil yun yung nagiging sanhi ng problema. Dahil hindi yung sa babae at sa lalaki, the pornography itself. Okay, Sam? Ako naman, I disagree with what the expert said about mas pabor ngayon sa mga lalaki yung double standards na nag-exist. Kasi, truth be told, lahat tayo, babae man or lalaki, are victims of the double standards that is existing in our society today. With that being said, I think hindi natin para i-drag down yung isang tao just because of his or her gender. So kung ako babae, and let's say, nanonood ako ng porn, or nagpa-party ako, or marami ako naging boyfriend, that doesn't mean that I'm less of a human. Bale. So I think it's normal. Porn is porn, but nakasabay na siya sa pagbabago ng society ngayon, and I think we have to accept that. And let's be open about it. So I agree with Sam na it's something that we should be looking into. But then, alam mo, at the end of the day kasi, people who are watching porn are most likely those who are seeking for love, for attention, for comfort, for acceptance. And having that in mind, we have to not degrade people who are watching porn. We have to accept them, we have to talk to them, we have to see what's going on in their minds, to understand them. Kasi, most likely, dahil sa double standards na yan, women, they end up accepting everything alone. Kasi na-realize, na-feel nila na mag-isa lang sila sa problem nila. And that's something bad. Dahil nga sa double standards na yan. And that being said, we have to accept them. We have to understand them. And that's my stand with porn. A very good point coming from all of us. Thank you for being with us today. And para naman sa akin, I think pornography, the question is still up there kung whether or not moral ba siya, morally wrong or morally right. But what I believe na nangyari tayo ngayon is nalaman talaga natin na present talaga ang double standards. Yes, ang double standards na yun ay nandyan na yan. Nasa sa atin kung paano tayo magrespeto sa opinion at damdamin ng iba. Kaya with that, join us again next week for another round of a no-nonsense talk here on Real Talk.